Sa makatwid, mga kapatid, ang pag-uusig ay hindi pinararating, hindi pinapahintulot ng Diyos sa atin upang tayo bumagsak. Doon masusubukan ang ating pananampalataya. At sa mga nakikipaglaban ng pananampalataya, ang sabi ni Pablo, isang putong ang inihanda sa akin ng Panginoon sa araw na yon. Purihin ang Panginoon. Ito ay nasa 2 Timothy 4:8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang puto ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon, ang tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga nagsisipaghangad ng kanyang pagpapakita. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, maganda pala ang ibinubunga ng pag-uusig, na purify, na babanal, na susubukan, na dadalisay ang ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. At pagkatapos ng pag-uusig, mga kapatid, pagkatapos ng ating mga kapigatian, ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Sa unang Pedro sa 5 at talatang 10. Babasahin naman muna natin ang talatang 9. At siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nga sa sanglibutan. Narito mga kapatid, si Satanas parang leon na umuungal. Tandaan ninyo, si Satanas ay agresibo. Ikaw ay kanyang uusigin. Ikaw ay kanyang sasaktan. At ang sabi ng banal na kasulatan, labanan ninyo. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, pagka inyong labanan, mga kapatid, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pagkatapos na kayo makapagbata ng sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, napakaganda pala ang magiging bunga ng pag-uusig. Hindi lamang na ikaw ay dadalisayin ng Panginoon, kundi ikaw rin ay pagtitibayin ng Panginoon at kanya kang ipagtatagumpay ng walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon.